Si Odin, na ang pinakamakapangyarihang Diyos sa Norse mythology. Pero para sa kanya, hindi pa rin ito sapat. Siya ang nagahari sa Asgard, inuutusan ng ibang mga Diyos, at may kapangyarihan sa digmaan, tula at kamatayan. Pero ang wala pa sa kanya ay ang kumpletong kaalaman, at dahil doon, talagang naglakbay siya sa 9 na realms para hanapin ang kulang sa kanya. Sa paanan ng Yggdrasil, ang napakalaking puno ng abo na nagpapanatili sa cosmos ay may 3 balon. Isa sa mga ito ay ang Mimisbrunner, ang balon ni Mimir. Si Mimir, na ang pangalan ay nangangahulugang ang naalala, ay isang nilalang na halos walang katulad ang kaalaman, isang estado na nakuha niya sa patuloy na pag-inom mula sa tubig ng balon. Naglakbay si Odin doon at humingi ng inumin. Tumanggi si Mimir maliban kung magbabayad si Odin ng presyo ng pagpasok. Nang walang pag-aalinlangan, o marahil pagkatapos ng ilang matinding pag-iisip, dinukot ni Odin ang isa sa kanyang mga mata at inihulog ito sa balon. Isinawsaw ni Mimir ang kanyang sungay sa tubig at inalok ang Diyos na ngayon ay isa na lang ang mata ng inumin. Ang mata ay nananatili sa balon hanggang ngayon sa mythology, pinagmamasdan ang mundo mula sa ilalim ng mga ugat ng puno ng mundo. Hindi pa rin sapat ang sakripisyong iyon. Ang mga runes, na ang pangalan mismo sa Old Norse ay nangangahulugang parehong letra at sikreto, ay may tahanan sa balon ng Urd kasama ang mga Norns. Hindi sila nagpapakita sa sinumang hindi pa napatunayang karapat-dapat. Kaya, isinabit ni Odin ang kanyang sarili sa isang sanga ng Yggdrasil, sinaksak ang sarili niyang sibat na Gungnir, at pinagbawalan ng sinuman sa ibang mga Diyos na bigyan siya kahit isang patak ng tubig. Nanatili siyang nakabitin doon sa loob ng 9 na araw at gabi, nasa pagitan ng buhay at kamatayan, nakatingin sa madilim na tubig sa ibaba, tinatawag ang mga runes. Sa ika-9 na gabi, lumitaw ang mga hugis mula sa dilim. Nagpakita ang mga runes, at kasama nito ang mga sikretong nakakulong sa kanila. Tinapos niya ang kanyang pagsubok na may sigaw ng kagalakan.